Umaga po sa bawat isa. Tayo po ngayon ay nandito sa lugar po ng Bagong Silang Phase 9 under po ng District 9 sa pangunguna po ng Pastor Luis. Bago po tayo mag-aral po ng kanyang pong mga salita, tayo po ay minsan pa pong magpuri at alayan po natin ng isang awit ng ating pong Panginoon. Sige po, papurihan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa kabutihan at katapatan ninyo sa amin. Hallelujah. Tunay kayong dakila, tunay kayong tapat, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig, sa iyong kahabagan. Hallelujah. 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 Karapat-dapat na Diyos, walang hanggan. Hallelujah. Malikha ng langit at lupa. Salamat po. Salamat sa inyo. Hallelujah. Sa isang Diyos at Hari, Panginoon at tagapagligtas. Hallelujah. Pinupuri namin kayo, sinasamba namin kayo, Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Yan yung nga po, Panginoon, sa umagang ito, pangunahin niyo po kami sa aming pong pananalangin at pag-aaral ng iyong mga salita. Kayo pong makita sa aming pong kalagitnaan. Hallelujah, hallelujah. Sige po, bago po tayo mag-aral ng kanyang pong mga salita, tayo pong lahat ay umawit sa Panginoon. Awitin po natin yung huwag mangamba. Magtiwala sa Diyos ng buong puso, mararanasan ang kanyang mga pangako. Huwag mangamba at mag-alinlangan,
ako'y sasamba at magpupuri sa Diyos na dakila at hari. Itataas ilan niya ang Diyos na dakila. Diyos na dakila. Amen. Hallelujah. Na dakila ang Diyos na dakila. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin kayo, Panginoong Jesus. Salamat, salamat sa inyo, Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po. Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Aming Ama, aming Diyos, minsan pa sa umaga pong ito, kami pinagpapakumbaba at humihingi, Panginoon Diyos, ng kapatawaran sa lahat ng aming pong nagawang pagkakasala sa inyo. Yan nyo nga po, Panginoong Jesus, sa umagang ito. Hallelujah. Tuloy nyo po kaming marapatin at maging kalugod-lugod yung aming pong pagdulog sa inyo pong harapan, Panginoon. Salamat po sa inyo. Samahan nyo po kami sa aming pong pag-aaral ng itong mga salita. Kayo po ang makita at maitaas sa umagang ito. Hindi ang anumang mga kakulangan makita sa akin, kundi ang patuloy na kaluwalhatian po ninyo ang siyang maranasan po namin lahat. Salamat po, O Diyos. Purihin kayo sa pangalan niyo lamang po, Panginoong Jesus. Amen. Yes. Magandang umaga pong muli sa bawat isa. At tayo po'y mag-aaral na po ng salita ng Diyos. Buksan po natin sa aklat po ng Nehemiah, chapter 1, sa verse 5 po. Aklat po ng Nehemiah, chapter 1, sa verse 5. Sabi po dito, sa mababaw po na salin, ASND version po yung aking pong gagamitin. Sinabi ko, Panginoon, Diyos ng kalangitan, makapangyarihan po kayo at kamanghamanghang Diyos. Tinutupad niyo ang inyong kasunduan ng may pag-ibig sa mga umiibig sa inyo at tumutupad sa inyong mga utos. Ang ating pong pag-uusapan sa umaga pong ito ay pinamagatan ko pong the manifestation of God's mercy. Tapos, God shows mercy to those who love Him. Amen po. Ang pagpapakita ng habag o awa ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Amen po. Tayo po bilang mga tao, kung bakit tayo naawa sa mga kapwa nating mga tao, dahil nakikita po natin yung kanilang kalagayan at nakikita natin yung kanilang kakayahan. Amen po. At alam natin na hindi nila kaya. Amen. Kung bakit tayo naawa, nakakaramdam tayo ng awa sa kanila habang nakikita po natin sila. At ganoon din po tayo sa harapan ng Diyos, kung bakit naawa ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Dahil alam niya na hindi natin kaya kung wala ang tulong niya. Amen po. Amen. Kaya po marapat lamang na bilang mga anak ng Diyos ay patuloy po tayong humingi ng awa palagi sa ating pong Panginoon. Kailangan po natin palaging humingi ng awa, tulong sa ating pong Panginoong Jesucristo. Patuloy po tayong magmakaawa sa harapan ng Diyos dahil siya lang po yung patuloy na makakatulong sa bawat isa po sa atin. Amen po. Sabi po dito sa aklat po ng Epeso, Kabanata 2, talata pong 1 hanggang 5, babasahin ko na lamang po. Noong una, itinuturing kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. Namumuhay kayong gaya ng mga taong makamundo, sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas. Ang hari ng mga espiritu naghahari sa mundo, siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos.
Dati, namumuhay din tayong katulad nila, namumuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman at sinusunod natin ang masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. Sa kalagayan natin iyon, kasama rin natin nila tayo na nararapat parusahan ng Diyos. Amen po. Ito yung totoong kalagayan po natin bilang mga tao. At kung bakit naaawa ang Diyos sa bawat isa sa atin, dahil alam ng Diyos na kapag nagpatuloy ang bawat isa sa atin sa ganito pong pamparaan ng pamumuhay, amen, at hindi tayo tumalima sa Diyos, mapapahamak po yung bawat isa po sa atin. Pero salamat na lamang po sa Panginoon, tuloy po natin yung binabasa po natin. Sabi pong ganon, ngunit napakamaawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, na kahit itinuring tayong mga patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay na kasama ni Kristo. Kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Amen po. Kaya salamat sa Panginoon dahil sa Kanya pong napakamaawaing karakter ay nakaranas po tayo ng pagpapatawad ng ating Panginoong Hesus. Amen po. Kaya po, sabi po dito, ang Diyos ay nagpapakita ng awa doon sa mga taong umiibig sa Kanya. Amen po. Nung dati nga, nung hindi pa tayo kumikilala sa Diyos, nakaranas na tayo ng awa ng Panginoon. Hindi tayo pinugnaw kaagad ng Diyos. Amen. Hindi tayo kaagad namatay, kundi pinahintulutan ng Diyos na makilala po natin siya at magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya nung hindi pa tayo kumikilala sa Panginoon. Amen po. How much more po ngayon na nagkaroon na po tayo ng pakikipag-isa sa Diyos, nagkaroon na po tayo ng pakikipagkasundo sa pamamagitan po ng Kanyang bugtong na anak, at meron na tayong pananampalataya sa ating pong Panginoong Hesus, mas mararanasan po natin yung Kanya pong awa. Amen? Mas mararanasan natin yung awa ng ating pong Panginoon. Amen po. Sabi po ng aklat po ng Exodus chapter 20 sa verse 6, ito po yung binabanggit. Pero ipapakita ko ang aking pagmamahal sa napakaraming henerasyon na nagmamahal sa akin at sumusunod sa mga utos ko. Amen po. Ang Panginoon o ang Diyos po ang siyang nagsabi po niyan sa aklat po ng Exodus. Sabi pong ganun, ipapakita niya ang kanyang pagmamahal sa napakaraming henerasyon na nagmamahal at susunod sa mga utos niya. Amen po. Kaya salamat sa Panginoon kasi sa bawat isa po sa atin, lalo na po sa atin bilang mga sumasampalataya sa Diyos, natututunan na po nating sumunod sa ating pong Panginoong Hesus o sa ating Diyos, at natututunan po nating mahalin ang ating pong Panginoon. Amen po. Hindi naman tayo nagmamahal sa Diyos dahil meron lang tayong gustong makuha. Amen po. Kundi nagmamahal tayo sa Diyos, una sa lahat dahil iniligtas tayo ng Panginoon doon sa kapahamakan. Amen po. Kaya tatandaan po natin, wala pong karapat-dapat sa bawat isa po sa atin, liban sa impyerno. Amen. At simula po nung tayo po ay nabuhay sa mundong ito, labas sa pananampalataya, ang punta po natin ay kapahamakan. Pero salamat po sa awa ng Diyos, meron po tayong nakakilala po tayo sa Panginoon at inabot tayo sa pamamagitan po ng awa ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya po salamat sa Diyos kasi ipinapakita niya yung Kanya pong awa sa bawat isa po sa atin sa pamamagitan po ng Kanyang bugtong na anak. Amen po. At patunay po na naranasan natin yung pag-ibig, awa at biyaya ng Diyos, nakakapakinig tayo ng salita po ng Panginoon. Meron tayong pagkakataon palagi na lumapit sa Diyos at meron tayong palaging pagkakataon na makapag-aral na Kanya pong mga salita. Sabi rin po dito sa aklat po ng Deuteronomy chapter 7, so verse 9 and 10. Deuteronomy chapter 7, verse 9 and 10. Isipin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ay isang Diyos, matapat siya at tumutupad siya ng kanyang mga sa kanyang kasunduan
hanggang sa mga salinlahi ng mga nagmamahal sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga utos. Ngunit hindi siya magdadalawang isip na ibagsak ang mga napopoot sa Kanya. Amen po. Kaya salamat po sa Panginoon. Sabi pong ganon, matapat siya at tinutupad niya ang Kanyang mga kasunduan hanggang sa mga salinlahi ng mga nagmamahal sa Kanya. Amen. Tayo po ay patunay lamang po na nakaranas ng biyaya at kahabagan po ng Panginoon. Dahil hanggang ngayon, ipinaparanas ng Diyos sa bawat isa po sa atin yung Kanya pong awa. Amen po. Kaya salamat po sa Panginoon sa umaga pong ito. Tulungan po tayo ng Panginoon na lagi po nating makita sa ating pong mga buhay yung awa ng ating Diyos. Amen po. Hindi tayo nakakapagpatuloy sa pamamagitan lamang ng sarili nating kalakasan, kundi nakakapagpatuloy tayo dahil sa awa ng ating pong Panginoon. Amen. Kagaya po ng isang kwento na si Bartimeo, nung nabalitaan niya na daraan ng ating pong Panginoong Hesus, siya po ay nagsisigaw, siya po ay isang bulag, siya po ay nagsisigaw at hanggang marinig siya ng ating pong Panginoong Hesus. Amen po, na sinisigaw niya ay, Jesus, anak ni David, kaawaan niyo ako. Kaya ganun din po sa bawat isa po sa atin. Kung meron man po tayong isinisigaw sa ating pong mga puso, wala pong iba kundi yung salita pong iyon na Jesus, kahabagan niyo ako palagi. Amen. Lagi po tayong tumakbo sa ating Diyos o hanapin natin yung awa ng ating pong Panginoong Jesucristo. Amen po. Kaya yan po yung una po, lalong nagpapakita ang Diyos ng kawaan sa mga umiibig sa Kanya. Amen? Yung mga taong merong puso na handang magmahal sa ating pong Panginoon sa kabila po ng mga pangit na sitwasyon, dahil alam niya na hindi ang sitwasyon na nagdidikta sa kanila pong kalagayan sa Diyos, kundi yung pakikipagrelasyon nila sa Panginoon. Amen po. At salamat po sa Panginoon sa umaga pong ito. Pangalawa naman po, binabanggit po doon, sabi pong ganon, tinutupad natin yung Kanyang mga utos dahil mahal po natin ang ating Panginoon. Amen po. Isang palatandaan na mahal natin ng Diyos, tinutupad po natin yung Kanya pong mga utos. Amen? Kagaya lamang po yan sa magulang na kapag sinasabing mahal natin yung ating pong mga magulang, kailangan po sundin natin yung kanilang mga utos. Amen? Kahit wala po tayong hinihingi, wala pong kapalit, ay sumusunod po tayo. Amen? Sabi po dito, ang pagsunod po sa utos ng Diyos ay isa sa pinakamahalagang tungkulin ng tao sa balat ng lupa. Yan po ay binabanggit ng aklat po ng Ecclesiastes, chapter 12, verse 13. Sabi pong ganon, ngayon nabasa mo na ang lahat ng ito ang aking huling payo, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang Kanyang mga utos. Dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Amen po. Kung meron man pong tungkulin ng tao sa mundo pong ito, wala pong iba kundi yung sumunod sa utos ng Diyos. Amen po. Wala na pong iba. Yan po yung gusto ng Diyos na ma-realize ng bawat isa po sa atin, yung matupad natin yung Kanya pong mga utos. Amen po. Dahil yan po yung isa sa dahilan kung bakit po tayo nabubuhay sa mundo pong ito. Amen po. Kaya sabi rin po dito sa aklat po ng John chapter 14 sa verse 15. Sabi po dito, kung mahal nyo ako, susundin nyo ang aking mga utos. Amen po. Kaya salamat sa Panginoon, sabi pong ganon, kung meron man pong palatandaan na ang bawat isa po sa atin ay nagmamahal sa Diyos, wala pong iba, kundi yung sumusunod po tayo sa Kanya pong mga salita. Amen po. Sabi po dito sa aklat din po ng John chapter 14 verse 21, bababa lang po natin sa 21, ang sino mang tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko ay siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking Ama, mamahalin ko rin siya at ipapakilala ko ang aking sarili
sa Kanya. Amen po. Kaya napakalaki po ng benepisyo ng awa ng Diyos. Amen po. Una, pinapakita niya ipinaparanas niya sa bawat isa po sa atin na mga nagmamahal sa Kanya yung Kanyang malaking awa. At pangalawa po, patuloy po nating natututunang sumunod sa Kanya pong kalooban. Amen po. At isang patunay na minamahal din natin ng Diyos, sumusunod po tayo sa Kanya pong mga salita. At kapag natutunan po nating mahalin ng Diyos, sabi pong ganon, ang nagmamahal sa akin, sabi po ng salita ng Diyos, ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking Ama at mamahalin rin ko rin siya at ipapakilala ko ang aking sarili sa Kanya. Amen po. Ipapahayag ng Diyos mismo yung Kanyang sarili sa mga tao pong umiibig at nagmamahal sa Kanya. Amen po. Sa mga sumusunod sa Kanya pong mga utos, patuloy po na magpapahayag ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Sabi rin po dito sa 1 John chapter 4, verse 19 up to 20. Umiibig tayo sa Diyos dahil siya ang unang umibig sa atin. Sa verse 20 po, sabi po dito, ang nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit napopoot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Dahil kung ang kapatid niya mismo na nakikita niya ay hindi niya mahal, paano kaya niya magagawang mahalin ang Diyos na hindi naman niya nakikita? Kaya ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo, ang taong nagmamahal sa Diyos ay dapat ding magmahal sa kanyang kapatid. Amen po. Kaya isang patunay lamang po na kapag tayo ay nagmamahal sa Diyos, sinusunod natin yung kanyang mga utos. Amen po. At isa sa utos ng Panginoon ay ibigin po natin yung ating pong mga kapwa. Amen po. Kaya salamat sa Diyos. No, hindi po natin ito matututunan kung wala tayong pananampalataya sa Panginoon. Hindi natin ito matututunan kung hindi tayo nakaranas ng awa ng Panginoon. Amen po. Ang normal na reaksyon ng isang tao kapag nakakaranas po yan ng kaguluhan sa kanyang kaisipan, lalo na kapag patungkol na sa mga kapatid, ay gumanti. Amen po. Pero sabi pong ganon, ang tunay po na nagmamahal sa Panginoon, sumusunod sa kanyang mga utos. At sabi pong ganon, ito yung ibinigay na utos sa atin ng Diyos, at ito yung utos na dapat po natin gawin, yung dapat magmahalan po tayo. Amen po. Mga kapatid po natin sa Panginoon. Amen po. Kaya salamat po sa Diyos. Malapit na po tayo matapos. Sabi po dito, 1 John chapter 5 verse 3, dahil ang tunay na umiibig sa Diyos ay sumusunod sa kanyang mga utos at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Amen po. Ang utos po ng Panginoon ay sumunod po tayo sa kanya pong kalooban. Amen po. Nakapaloob na po dyan yung tayo po ay mamuhay ng may kabanalan, tayo po ay mamuhay ng nararapat sa kanya pong harapan, lumakad po tayo ng may karunungan at higit sa lahat, yung tayo po ay nakakaranas ng nagiging kabahagi ng pagpapalawak sa ebanghelyo ng ating pong Panginoong Jesucristo. Amen po. Sabi rin po dito sa aklat po ng 2 Juan, Kabanata 1, talata pong 6, makikita ang pag-ibig sa atin kung namumuhay tayo ayon sa mga utos ng Diyos. Amen po. At ang utos niya na narinig ninyo mula nang sumampalataya kayo ay ito, mamuhay tayo ng may pag-ibig. Amen po. Kaya salamat sa Panginoon, simula pa po nung una, ito na po yung inuutos sa atin ng Diyos, yung mamuhay po tayo ng meron pong pag-ibig sa Panginoon at pangalawa po sa ating pong mga kapwa. Kung mapapansin niyo po yung ating pong katawan, hindi yan nakakakita ng mga bagay na pansarili lang. Pansinin niyo po kapag mayroon po tayong dumi sa ating pong mukha, maliban po tumingin tayo sa salamin, hindi natin makikita. Amen. Ang lagi po natin nakikita yung ating pong mga kapwa. Amen. Na may dumi, na mayroon po nagagawang mga mali.
Kasi para po talaga tayo sa ating pong mga kapwa. Pero hindi naman po tayo ginawa ng Diyos para bantayan yung mali ng iba, kundi patuloy po nating mahalin yung ating pong mga kapwa, dahil yan po yung inuutos ng ating Panginoong Jesucristo. At bilang panghuli po, sa Santiago chapter 1 verse 25, ngunit ang taong nagsasaliksik at tumutupad sa kautosang ganap na nagpapalaya at hindi tagapakinig lang na nakakalimot agad, ay ang taong pagpapalain ng Diyos sa mga ginagawa niya. Amen po. Kaya kapag patuloy po tayong sumusunod sa kanya pong mga kautusan o sa utos ng Diyos, sabi pong ganun, pagpapalain po yung mga taong gumagawa po nun. Amen po. Kaya isang pagpapala na po sa atin yung tayo po ay makaranas ng awa ng Panginoon. Higit sa lahat, pinagpala po yung bawat isa po sa atin kapag tayo po ay nakakatupad sa kanya pong mga salita. Tatandaan po natin, ang utos ng Diyos ay hindi mabigat. Amen. Ang utos po ng Panginoon ay para sa ikabubuti ng bawat isa. Amen po. Kaya palatandaan po na tayo ay nakakaranas ng awa ng Diyos, natututunan po nating umibig sa Diyos at natututunan po nating sumunod sa kanya pong mga utos. Amen po. Kaya salamat po sa Panginoon sa umaga pong ito. Patuloy po nating nasain na maranasan yung awa po ng ating pong Panginoong Hesus. Dahil sabi pong ganun, ang Diyos ay tumutupad ng kanyang kasunduan ng may pag-ibig sa mga tao pong umiibig sa Kanya. Amen po. At purihin ng Panginoon kasi naranasan po natin yung Kanya pong patuloy na awa at Kanyang pag-ibig sa atin. Simula po nung tayo po ay sumampalataya sa Kanya, palagi po nating nararanasan yung Kanya pong awa at yung Kanyang pag-abot sa bawat isa po sa atin. Kaya salamat po sa Panginoon sa umaga pong ito, sa Diyos po ang lahat ng papuri. Tayo po'y manalangin at magpuri po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Aming Diyos, aming Ama, salamat po sa inyo sa umaga pong ito. Salamat po sa iyo pong awa, sa iyo pong pag-ibig, sa iyong biyaya, Panginoon. Hallelujah. At ipinadama niyo po iyan sa amin, Panginoon. Salamat po. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa kabutihan ninyo. Aming Ama, aming Diyos, idinadalangin nga po namin sa inyo ang bawat mga kapatid, hallelujah, na nakikinig sa umaga pong ito, Panginoon. Idinadalangin po namin ang patuloy na kalakasan, ang patuloy na pagpapala po ninyo ay sumagana sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At hayaan nyo nga po na ang tulong at biyaya po ninyo sa buong maghapon pong ito ay patuloy po na naming maranasan, Panginoon Diyos. Hallelujah. Dalangin nga po namin, abutin po ninyo ang lahat, aming Ama, sa mga tao pong, sa mga kapatid po namin may mga sakit karamdaman, sa mga kapatid po namin meron pong pangangailangan, sa mga kapatid po namin nanghihina sa pananampalataya, abutin niyo po sila at palakasin, Panginoon, panumbalikin yung kanila pong sigla at pag-ibig sa inyo, Panginoon Diyos. Hallelujah. At sama-sama po kami na mararatnan po ninyo, O Diyos, na mainit na naglilingkod sa inyo pong ubasan, Panginoon Diyos. Salamat po sa inyo, aming Ama. Idinadalangin niya rin po namin, Panginoon, sa inyo yung workers conference din po sa lugar po ng Leyte, Panginoon, sa pangunguna ng Pastor Joseph. Idinadalangin po namin ang kapunuan ng banal na Espiritu po ninyo ay sumagana sa kanila po mga buhay. Makaranas ng kapangyarihan po ninyo ang mga lingkod po ninyo, Panginoon Diyos. Hallelujah, sa lugar po na iyon. Hallelujah, mapuno sila ng iyong kapangyarihan, Panginoon Jesus. Salamat po, ang pagbalot ng iyong banal na dugo sa bawat isa ay patuloy po namin inaangkin. Hallelujah, para paranas ninyo sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Salamat po, aming Ama, sa umaga pong ito. Walang anumang banta ng diablo ang siyang makakagawa sa bawat isa sa amin. Sa pangalan mo lamang po, Panginoon Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Sinasaway namin ito in the name of Jesus. Hallelujah. Sa makapangyarihang pangalan ng Panginoon Jesus. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga nakikinig sa programa pong ito, Panginoon Diyos. At hayaan nyo nga po na abutin nyo po sila. Hallelujah. San man po sila naroon, Panginoon. Sa inyo po namin ibinabalik, O Diyos, ang lahat ng papuri. Sa pangalan nyo lamang po, Panginoong Jesus. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Pagpapala ng Diyos ay sumagana sa bawat isa po sa atin. God bless po.